Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at buhay na pagbati, mga kapadayon. Mga partners, ano ba ang pag-uusapan natin sa episode na ito? Mga partners, mga kapadayon, ipagpapatuloy natin ang ating tour dito sa Shambhala Living Art Museum. At sa episode na ito, bibisitahin natin ang kanilang punlaan kung saan natin na makikita ang iba't ibang mga medicinal at herbal plants. Naku mga partners, mga kapadayon, bibisitahin natin ang Singkaban Bar at doon tuturuan tayo ng pagluluto ng kanilang mga regional cuisines dito. At syempre, nariyan pa rin ang ating sining inspirasyon. Pero bago natin umpisahan ang ating episode ng punong-puno ng kaalaman, kasiyahan at inspirasyon, inaanyayahan namin kayong lahat mga kapadayon na magsubmite ng inyong mga nominations para sa Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa mga impormasyon at detalyeng kailangan ninyong malaman, panoorin ang isang munting patalastas na ito. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng GAMABA Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo
sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya humabol na kayo mga kapadayon sa pagsumite ng inyong mga entries para sa gawad sa manlilikha ng bayan. Tumutok lang at samahan kami sa isang oras ng sining, aral at inspirasyon dito sa inyong paboritong online program tuwing alas 3 ng hapon. Dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Andito tayo ngayon sa Shambhala Silang. Ang Shambhala ay nagmula sa mga alamat at mga kwento ng Budismo. Ang Shambhala ay isang lugar na kung saan buo ang kamalayan ng tao, buo ang pagmamahal sa kapwa, ang paggalang sa kalikasan, at buo ang diwa sa salita. Shambhala. Ngayon ang panahon ng muling paggising ng diwa ng Shambhala. Ipaghele tayo ng lagaslas ng mga alon. Itutuyan sa himig ng hanging dagat. Tatanglawan ng bituing mapagpala sa langit. Haharapin natin ang mahahabang gabi. Apoy at tubig, init at lamig, magniniig, magniniig. Padayon, padayon, dito sa Shambhala Silang. Sa pagpapatuloy ng ating paglilibot dito sa Shambhala Silang Living Museum dito sa Cavite, bukod sa mga bahay, tela at iba't ibang mga sining at kasangkapang pangkultura, nag-uumapaw rin sa iba't ibang makukulay na halaman ang kapaligiran nito. Ngunit, hindi lamang mga ornamental plants ang makikita rito, kundi pati na rin iba't ibang klaseng herbal at medicinal plants. Kwentuhang puno ng kaalaman tungkol sa halaman ang inyong matutunghayan dito lamang sa Shambhala at sa kanilang punlaan. Kapadayon, samahan ninyo kami ngayong hapon dito sa punlaan ng Shambhala kung saan makikita natin ang ilan sa kanilang mga tanim dito. At para maging mas makulay at mas masaya pa ang ating usapan, makakasama natin muli ang may-ari ng Shambhala Silang Living Museum, ang CPA at entrepreneur, si Ms. Riza Matibag Muyot. Welcome Wow! to the Punlaan of Shambhala. Yes, finally, kaninang pagpasok namin dito, nararamdaman, oh my God, sabi ko, I'm sure may nursery dito sa lugar na ito. At ito na nga siya, ma'am, ang aming inaabangang nursery. Ma'am, sabihin niyo naman sa amin ang mga halamang makikita natin dito. Dito sa Punlaan natin sa Shambhala Silang ay marami tayo ditong mga tanim na pwedeng makain or edible, katulad ng pwede nating ilagay sa salad, pwede nating gamitin sa pagsangkap, sa pagluluto, at pwede rin naman natin siyang gawing juice or tea. Pero ang pinakamahalaga, meron tayo ditong pharmacy. O kumbaga ay marami ditong medicinal plants na mga herbal na pwede nating gamitin sa kung ano-anong sakit. Ma'am, bago tayo pumunta doon sa mga tanim, kailan po nabuo itong ating pharmacy? Matagal na tayong meron itong pharmacy, pero dahil sa mga bagyo, medyo nasira ito. Kaya binuo namin ulit ito, mga ilang buwan na ang nakakaraan. So, matagal na ang hilig nating talagang itanim ay yung mga
halaman na pwede nating gamitin kung nagkakasakit tayo. Kasi alam naman natin, para tayong back to basic, na nung unang panahon, hindi naman kailangan ng mga tableta at mga gamot na yan. Ang kinukuha lamang ay kung ano-anong mga gamot. Ang sabi nga nila, lahat ng kailangan natin ay makukuha natin sa kalikasan. Oh, ma'am, dahil dyan, punta tayo sa mga tanim dito. Ma'am, alam ko po ito. Sure ako dito. Ito yung aloe vera, di po ba, ma'am? Yes, ang aloe vera ginagamit natin panggugo sa buhok. Yes. Ginagamit natin sa skin para mawala ang mga kulubot. Ay, diba? kailangan natin dyan. So, ito at pwede rin naman siyang gamitin na inumin. Di pwedeng gawing juice. Ma'am, ito naman po. Di po ba ito ay isang... Ay, tumupi na siya dahil ito ay makahiya. Ano po ito? Ito ay meron lamang ng isang pag-aaral na aphrodisiac siya at pwede rin siyang maging isang gamot, antioxidant. So, antioxidant. makahiya. Oo, Wow. yan. Oo. So, ang ginagawa natin ngayon, tinitipon natin yung mga iba't iba pang halaman na tumutubo lang sa tabi-tabi. Katulad ng tawa-tawa. Ayan, meron tayong tawa-tawa yun. Nandun sa likuran mo. Ito. Yan ay gamot sa dengue. Pero marami yan, nagkalat lang dyan. So, tinatanim natin dito. Oo. Wow! Akala ko mga damo yan or ordinary yan, ma'am. Ordinary talagang mga damo lang sila. Pero kahit sila ordinaryong damo, ang totoo ay meron silang mga healing properties. Oh. Ma'am, ano naman po ito? Ay paminta. Yan ang paminta. Ngayon lang ako Oo. nakakita ng Panluto. live na green na leaves ng paminta. Ang nakikita ko lagi dried leaves. Ito pala siya. O yan mga kapadayon, sa mga katulad kong feeling millennial, na hindi pa exposed sa mga ganitong mga halaman. Ito pala ang paminta. Ito ang pepper. Oh my God, exciting. Ma'am, ito po ma'am, curious ako dito. Ito po ba ay yung sugarcane? Yes, isa siyang variety ng sugarcane na pwede nating gawing tsaa na magaling din siya pang high blood. Ma'am, saan po nanggagaling yung mga punla ninyo dito, mga seedlings? Ay sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sometimes nag-o-order pa kami online. Pero dito sa Silang, dahil ito ang plant center dito sa Luzon. So marami rin tayong mabibili dito sa Los Baños, sa Bulacan. Lahat po ba ng mga halaman dito sa ating punlaan ay endemic sa Philippines or hindi po? Hindi natin masasabi na lahat ay endemic dahil nung unang panahon, nagdala dito yung mga Kastila, yung ibang mga bansa ng iba't ibang klase ng halaman, katulad ng kakao. Ma'am, dahil kayo po ay kumukuha rin ng mga ibang mga halaman mula sa iba't ibang parte ng mundo at ibang parte ng Pilipinas, may plano rin po ba kayong ibenta rin ito from Shambhala sa labas? In due time, magbebenta rin kami. Sa ngayon, ibinibenta namin yung mga herbs, yung mga tarragon na ginagawang tea, basil, at iba pang mga pangluto. Wow, yung mga spices po, ma'am. Yes, oo. Ma'am, meron po bang website or contact details na pwedeng puntahan ng ating mga kapadayon upang malaman kung ano po yung pwede nilang ma-avail dito sa ating punlaan? Sa ngayon ay meron tayong FB, Shambhala Silang Facebook page. So pwede silang magpadalo doon ng mensahe kung gusto po nila. At meron po ako sa aking FB page, Riz Matibag Muyot. Meron ako doong Name That Plant Challenge. Wow! So nandun yung iba nating, yun naman ay mga ornamental plants. Wow, exciting! Sana makita din natin yung mga ornamental plants na yan, ma'am. Oo, nandyan yan sa kabilang garden. Ma'am, speaking of gardens, aside from the punlaan, meron pa po bang ibang gardens na pwede nating mabisita at may mga iba't ibang mga ornamental plants din doon or medicinal plants? Ay, napakarami nating garden dito. Meron tayong tinatawag na binhi garden kung nasaan din yung mga wooden, actually stone sculpture ng mga ifugao. So, mga fertility symbol nandoon. Tapos, nandoon ang ating mga halaman para sa mga plantito at plantitang tinatawag natin. At meron din tayong iba pang garden, katulad ng Dolores Garden. And then, meron din tayong isang garden na tinatawag nating Ifugao Garden. Ito ay ang ating tribute sa mga Ifugao na siyang tumulong sa atin na maglagay dito ng mga bato at mag-riprap ng buong lugar na ito. Actually, yung buong Shambhala ay isang buong malaking halamanan. Yes, speaking of halamanan, ma'am, syempre pag ganito you have to maintain it properly. And balita ko, tama po ba? Naniniwala po ba kayo sa green thumb? Or it's just a myth? Anybody can plant. Anybody can plant. Ayan, ma'am, Oo. dahil dyan, balita ko, pwede po ba ninyo kaming turuan na magtanim ng isang
isang special na tanim dito sa inyong punlaan, paano pa po ito mapapropagate? Oo naman, sige, pwede. Karamihan dito ay ginagawa natin sa pamamagitan lang ng cutting. Siya ng pinakamadali at siya ang ituturo natin sa inyo. Ma'am, pwede na po ba nating simulan? Pwede. Halika na, simulan na natin. Ma'am, kanina pagpasok natin dito sa inyong pharmacy, ay napansin ko po itong halaman na ito. Supposed to be medicinal, pero mukha siyang ornamental. Ano po itong halamang ito, ma'am? Ito ay Coleus omayana. Talagang medicinal siya, tama ka doon. Pero pwede rin siyang ornamental kasi napakaganda ng kulay niya. Yes. So, iba't iba ang kulay niya, pero isang family lang yan. Yan yung mayana. So, ma'am, paano po ito pinaparami? Pwede niyo po ba kaming turuan? Ay, ito ang isang halaman na napakadaling paramihin. Okay. Kanina, di ba, kinat na natin to Oh, yes, ma'am. dito sa garden natin yan. So, kung may mga dahon-dahon dito, medyo tatanggalin natin. Kasi ang isa pang paraan nito para paramihin ay ibababad lang natin sa tubig. Yan, medyo tanggalan pa natin ng konting dahon, ano? Oh. Pagkatapos ng mga 1 week, magkakaroon na yun ng mga ugat-ugat. Ang bilis naman, 1 week lang po. Oo, 1 week lang. Ma'am, Hindi siya mamamatay. kailangan palit-palitan po ba yung tubig? Siguro mga after 3 days, medyo papalitan mo. Pag medyo may rami ng mga lamok or kitikite, no? But, ang kagandahan nito, katulad niyan, ano, parang arrangement. Flower arrangement. Na parang itong kinat natin na to, lilinisin natin yan, yung pinakadulo, para diyan tutubo yung ugat. Ma'am, So, totoo po ba igaganyan na lang natin siya. kailangan po bang diagonal daw yung Oo, dapat diagonal yung pagputol mo. Yan. Ang isa pang paraan ay itatanim natin sa pot. Pero bago natin yan itanim sa pot, meron pang mga ibang halaman na pinutol natin. Tulad itong tahibo. tahibo? At Okay. para saan po ito, ma'am? Itong tahibo para to sa ubo. Oh, So, ilagay lang natin dyan. Meron tayong tubo. yes. Itong tubo parang katulad ng kawayan. Puputurin mo rin lang. Then, bibilang ka ng 1, 2, 3, yung mga nodes niya. Okay. After 3 nodes, doon mo ikakat. Now, pwede siyang ibababad mo rin lang sa tubig. Tapos tutubo na Pag rin yung nag-ugat roots. na yan, tutubuan siya ng roots, saka mo siya itatanim. Oh, okay. Ang mabilis lang pala, ma'am. So, for example, ito, may mga roots na to, kasi ito ay naibabad na natin sa tubig. So, Right. yan ano. So, babad mo ng ganyan. So, pwede mo rin gawing decorative. Lalagyan natin ng, for example, ito, kuha tayo dito. No? Pwede mong gawing parang arrangement na ganyan, mga binabad mo lang. So, pwede na yan sa table mo. Pwede rin wala pang ugat, itatanim mo na rin sa lupa. Okay. So, dalawa yung pwede natin gawin. Like this one, i-cut mo lang to ng diagonal. Okay, may I, ma'am? Yes. And then, itutusok lang natin. Ito yung lupa natin na mayroon ng ipa. Ipa, yung At saka pong- may organic na ano na yan. ipa konting- yung palay Oo, skin. yung ano ng palay. Ma'am, ganito lang po pala kadali yung magpalago ng halaman. Pwedeng ilagay sa tubig at pwede rin siyang ilagay dito sa lupa na may ipa. Ma'am, pwede po ba nating hikayatin ang ating mga kapadayon upang magtanim naman sa kanilang mga bakuran? Dapat tayong lahat ngayon, with this pandemic na nasa bahay lamang, ay matuto ng magtanim ng sarili nating halaman. Dahil number 1, nakakatipid tayo. Yes. Kung meron na tayong mga ganito na gamot, hindi na natin po kailangan pumunta sa butika. At alam naman natin, napakamahal ngayon ng mga gamot. Pangalawa, ito ay isang paraan ng pagdi-distress. Nakakatulong ito para sa ating mental health, para maaliw tayo at masaya. At pangatlo, ito ay isang paraan din para mapalapit sa kalikasan. At alam naman natin, ang mga halaman ay nagbibigay ng oxygen, so para malinis yung ating mga baga para sa ating kalusugan. Wow! So ito po ay isang detoxifying na isang gawain para sa ating isipan, katawan, at mga puso. Yes, Yes. tama ka dyan, Miss Anne. Maraming salamat po, Miss Rizal, sa inyong pagsama sa amin dito sa inyong punlaan. Mahalaga ang ating kapaligiran, mula sa puno hanggang sa mga halaman. Nagbibigay ito ng kulay, kalusugan at inspirasyon sa ating mga mamamayan. Patunay dyan ang Zambala Living Museum na tahanan hindi lamang ng mayaman na kultura at mga sining, kundi mga sari-saring halaman na dito'y nahihimlin. Pagtawid mula sa lupa. Paano tumawid sa langit
upang mapawi ang mga sakit mula sa langit. Paano mayayakap ang lupa upang ipunla ang mga biyaya? Ibulong sa hangin ang 100 panalangin sa puso. Aanihin katuparan ng mga hiling. Pagtawid ni Risa Matibag Muyot. Mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, pag-asa at lakas ng loob ang ibinibigay nitong mga istorya tungkol sa pagbangon. Kwentong diskarte ng Pilipinong artistang tampok natin ngayong hapon, ating pakinggan at hangaan dito lamang sa Sining Inspirasyon. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si Shaira Joy Lazaro. At isa po akong junior president ng Tanghalang Mandaluyong. At isa rin po akong theater actress at volunteer. Pangapat po ako sa 5 magkakapatid. At nag-aaral din po ako sa Julio Integrated School. Nakakalungkot po kasi marami pong nawalan ng project namin. Naka-line up po. At nakakalungkot din po sa bahay, mga kabori. Namimiss ko na po yung mga kasama ko po sa theater at mga ginagawa po namin. Nakakalungkot po kasi nakikita ko po yung mga TMI members ko na nahihirapan po sila. At kahit nasa bahay lang po ako, gumagawa pa rin po ako ng paraan para po kamustahin po sila. At gamit po ang Messenger. May online workshop din po kami. At para po kahit nasa bahay lang po ay may gawin pa rin po kami. At para po mahasa pa po ang aming pag-arte kahit nasa loob lang ng bahay. At gumagawa po ako ng paraan po para makatulong po, katulad po ng aming pag-relief. Ang natuklasan ko po sa aking sarili ay ang pagiging matanlungin po kahit wala pong kapalit. At pagiging madasalin po. At pagiging mapamaraan. Ang maipapayo ko lang po sa katulad ko po kabataan, ang mag-isip lang po kayo ng paraan para po makatulong po sa pamilya at sa mga ibang tao. At lagi po kayo magdasal, ayun lamang po, God bless. Ikaw sa hilaga. Ikaw ang kanluran, ako ang silangan. Sa akin ang araw, sa iyo ang magdamag, tubig kong malamig. Apoy naman ako. Ganito kalayo itong agwat natin. Magkabilang dulo itong mundo natin. Ngunit mayroong dagat sa ating pagitan na pinagdudugtong mga puso natin. Dagat ni Risa Matibag Muyot. Mga kapadayon, dito sa Shambhala Silang, sama-sama ang mga impluwensyang pangkultural mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula Hilaga hanggang Timog. Makikita ito di lamang sa mga atraksyon at tanawin. Malasap din ito sa mga pagkaing niyahanda dito na nagmula pa sa mga biyaya ng kalikasan. At mas pinahasarap ng sariwang hangin, mainit na pag-estima at napakagandang kapaligiran. Ngayong araw mga kapadayon, hindi lamang isang putahe ang matututunan nating lutuin. Ibabahagi sa atin ng ating mga panauhin ang mga pagkain kakaiba at hitik na hitik sa sarap na tiyak na papatok sa inyong panlasa. Kilala ang Shambhala Silang para sa kanilang regional cuisine na pinagsasama-sama ang mga natatanging lasa ng Calabarzon at Cordillera. Mga kapadayon, muli nating makakasama si Ma'am Riza Matibag Muyot at si Chef Robert Raimundo Cosme. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang hapon, sir. Chef, paano po kayo napasok dito sa Shambhala?
may nakita akong post sa Facebook na hiring yung Shambhala Silang. Nung nakita ko yung mga pictures do site, na-inlove ako agad sa lugar. So, nagatubili ako na mag-apply dito sa Shambhala. So, Ma'am Riza naman, pwede niyo ba kaming kwentuhan kung ano ang inyong inspirasyon dito sa Singkaban Bar? Itong Singkaban Bar ay ginawa ng isang artisana galing sa Bulacan. Ito ay si Jeffrey Lijo at of course kasama si David. So sila yung gumawa ng opening ng SEA Games at ito ay ginawa natin dito sa Shambhala upang ating maipromote at ipagmalaki ang sining na paggawa ng kawayan. Yon, sa mga kapadayon, ngayong araw nandito tayo sa Singkaban Bar at magsisimula na tayong magluto. So Chef, Ma'am Riza, ano po ba ang mga lulutuin natin para sa ating mga kapadayon ngayong hapon? Marami tayong lulutuin, pero bago yan, ang sasabihin ko lamang sa inyo ay itong ating mga pagkain, ang karamihan dito ay dinevelop ng ating chef kasama na si Robert na ginagamit natin kung ano yung mga produkto, yung mga harvest natin dito, katulad ng inato, marami tayong aswete dyan, katulad ng lemongrass, turmeric, at syempre, dahil ating gustong ipagmalaki ang Cordillera dahil nandito yung mga Ifugawhat, at dahil tayo ay nasa Calabarzon, kaya ang ginawa natin, pinagsama natin ang sarap ng Cordillera at ang mga lutuin dito sa Calabarzon. Wow, so from farm to plate ang ating drama ngayon sa ating pagluluto. Ito Yes. po ba? Ano po bang tawag dito? Akala ko rambutan. Yan ang red aswete. Oo. Ayun pala, chef. Na yan ay Mamaya isa sa turuan mga... mo kung paano magluto ng aswete, ha? Naku, mga katakam-takam at exciting na dishes nga ang ating aabangan at lulutuin, titikman ngayon sa ating episode. Mga partners, handa na ba kayo para sa isang culinary adventure dito sa Padayon? Yes, syempre, handang-handa na kami partner na matuto at tumikim mamaya. So chef, ano po yung unang-una nating dish na lulutuin ngayon? Ang unang dish na ating lulutuin ay ang Tapang Batangas. Ang mga ingredients na kailangan natin ay syempre yung ating pork lomo. Ito yung pinaka malambot na part ng baboy. Soy sauce, Worcestershire sauce, asukal, calamansi juice, pepper, syempre yung ating pinagmamalaking annatto oil, at garlic. O yan, kakaiba yan, Miss Annie. Kasi Bakit po? Tapang Batangas ng Taal. Pero ang ginawa natin ay hinaluan natin ng inato. Ang inato, yun yung aswete. Inilalagay siya sa isang oil at niluluto yung mga buto at saka sinasala. At yan ang gagawin nating pang-flavor sa ating Tapang Batangas. Wow! So ayan, excited na ako. Pwede na nating simulan ang ating pagluluto, Chef. Ano po? At saka Ma'am Riza, ano pang una nating gagawin? So una po, ipag-mix lang po natin together itong ating mga ingredients para sa ating marinade. Unahin natin yung ating 1/2 cup ng toyo, yung ating Worcestershire sauce, yung ating sugar, syempre ang ating calamansi juice, bawang, Napakaraming So, hahaluin muna natin to, Chef, no? opo, para Pagkatapos, yan, parang ma-incorporate po lahat ng flavors. And then, pwede na po nating ilagay yung ating pork. Pork lomo. Pork lomo. Pork lomo. Maganda po ay for 24 hours siyang nakamarinate. Kala ko 24 hours sa haluin. Medyo pagod-pagod din. ilalagay natin yan sa refrigerator kasi maganda pag nagmamarinate tayo. Medyo chini-chill natin din yung karne para talagang pumapasok yung mga lasa. So, parang ngayon chill lang tayo. Chill lang tayo. At saka diba, ang tapa, ang inaakala natin ay baka lamang o beef Right. lang ang nilalagay natin. Pero sa ngayon, ang ginamit natin ay pork. Kasi kung gusto nating mas makamura, yun muna ang ating gagamitin. At siguro ngayon ay kailangan na nating idagdag yung inato. Ayan. Yung nagpapaiba ng flavor nitong ating tapa. Kasama ma'am yan pag minarinate na po. Yes, kasama na rin yan po pag marinate. siya. Ayan. So yan, pag nalagay na ma'am lahat yan, imamarinate siya, ilalagay lang siya sa ref, and then sisimulan na siya. Konting Prituhin. pepper. Yan. Ganun po ma'am. Pepper po. Yes. So mga partners, itong tapa, kunyari na i-ref na siya, na marinate na kinabukasan, ipiprito na lang siya. Yes. Yan. Ito na. So ayan Ito po yung na. marinated natin for 24 Wow, ito na Ayan. siya.
Uy, narinig mo ang ano ng mantika. ang bango. Ang bango. Ayan. Wow! Amoy na amoy mo yung tapa, partner. Oh, yes. So, mga gaano katagal natin itong lulutuin, Chef? Approximately mga 2 to 3 minutes po per side. Wow. Oh. Ayan na, Chef, ang ating tapang Batangas. Naaamoy mo ba? Oh, Nako, yes. ma'am, amoy pa lang, itsura pa lang, parang nagugutom na. Gusto ko na ng extra rice. Mamaya titikman natin yan, partner. Ngayon naman po dumako tayo sa adobong manok sa gata at luyang dilaw. Ano-ano po ba ang mga ingredients para dito? Sa ating adobong manok sa gata at luyang dilaw, syempre meron tayong manok, luyang dilaw, syempre, Oh, akala ko carrots. Luyang dilaw pala ito. yung ating ginger, Uy. yan, sibuyas, bawang, siling pangsigang o siling green. Oh, sili. Siyempre hindi mawawala yung ating pagigisahan na anato oil, Wow. laurel, patis, suka, gata, paminta at asukal. Ano to, chef? Ito po, yung tanglad. Wow. Ano pong mauuna nating ilalagay sa ating kaldero, Chef? Papainitin po muna natin, magigisa po tayo ng ating turmeric. Ang ating oil. So yung oil mo, chef, ay tulog, no? Opo, Kasi tulog. medyo maginaw na dito. Malamig dito. Yes, malamig ang simoy ng hangin. Christmas So, na anong ginagawa Christmas sa na. mantikang tulog? Ginigising. Ginigising ka ni Ma'am Rosa, may premyo kang nasa padayo. Ayan, maramit nang magising yung mantika, mga partners at mga kapadayon. Ano po yung susunod natin dyan, Chef? Ang susunod po natin ay syempre itong ating turmeric. Wow! Lahat po ba yan, chef? Ito pong, para sa recipe po na ito po ay good for 1.5 kilos. So, kuha lang po tayo ng konti. Konti kasi hindi natin lulutuin yung isang Buong kilo. isang 1.5 1.5, yeah. Ayan, isa po natin. Sunod na po natin yung luya. Wow. Siyempre po yung ating sibuyas. Bahay, kubo, kahit munting. Kompleto, di ba? Sibuyas. Bawang po. Bawang. Bawang. Ako, partner, mag-aral ka magluto, no? Yes. Nakakatuwa yung Yung nauuna traditionally sa pagluluto, di ba, pag nagigisa tayo, yun munang bawang at sibuyas. Pero dito, inuuna yung luyang dilaw. Ay, oo nga. Bakit po, ma'am? Bakit nga ba, chef? Yes po, para po mas lumabas yung flavor ng luya dilaw. Kasi pag after po niya maluto, makikita po natin na madilaw yung ating manok. At syempre, mas lalabas din po yung health benefits at lasa na makukuha natin doon sa turmeric. Wow, ang bango. Tayo naman sa mga Pilipino ay napakahilig sa adobo. Iba't ibang klase, siguro more than 100 kinds of adobo. At dito sa Cavite ay usong-uso ang adobong dilaw. Kasi nga maraming turmeric. Pero kami, dito sa Shambhala, ay nilagyan pa namin ng another ingredient, which is yung ating inatoda ilalagay natin. Yun. mamaya. So ngayon, chef, ilalagay na ba natin yung manok? Lagyan na po natin yung manok. Ayun, so igigisa mo na siya kasama ng mga naunang ingredients. Yes po. Mga gaano katagal mo siyang igigisa, chef? Once na mag-brown na po yung skin niya, pwede na po natin isunod yung sunod na ingredient po natin. Ito po, ilalagay na po natin yung anatol para po maging mas vibrant yung color niya. Kinukuha po siya sa matured na nabunga ng ating atsuete, yung mga nagbabrown na po. O, ito ipapakita natin. Itong asyuete natin ay red, no? Merong ibang klase ng asyuete, yung green na nagiging brown. Itong sa amin, napakaganda. Pagkakuha niyan, isasangag mo siya sa mantika. Yung ordinary oil natin, ilalagay mo siya doon hanggang sa yung oil ay magkulay red. Then, sunod na po natin yung patis para magkaroon na po siya ng lasa. Ang patis dito ay ginigisa rin. Wow. Yan. Then, lalagyan na din po natin ng tanglad. Ah, Susunod na po natin yung ating gata. gata. Ito na. Kakang gatayan, Ang ano? gata po, ito po yung unang piga. So, anong kasunod na dyan, chef? Sunod po natin yung konting sugar lang po kasi matamis na po yung lasa ng ating gata. Just to balance the flavor po.
Wow. Siyempre, isa din po sa pampabango natin, yung laurel. Ayan, madaming yan sa garden ni Ma'am. Nakita natin yan. At habang pinakukulo, maglalagay Yes tayo po. Ng suka. at pakukulin ulit. Kailangan po lutong-luto yung suka. O, hindi hinahalo. Apo. Pag luto na yung suka, saka mo lang hahaluin. Tapos po, simmer lang po natin siya ng 15 to 30 minutes hanggang maluto po yung manok. And then, ready na po siya. Ito po yung ating pang-garnish na sile na tinusta sa apoy. Naku, ang amoy. Talagang nakakagutom. Amoy suka. At matapos ang ilang minuto, chef, narito ng ating... Yes. Ito na po ang ating finished product. Lagyan na lang po natin ng ating garnish na sile at tanglad. Ito po. So mga partners, dalawa ng titikman natin ngayon, ang Tapang Batangas at Adobong manok sa gata at luyang dilaw. idumako naman tayo, Chef, Ma'am, sa Etag Carbonara. Very, very original ito mga kapadayon. Dahil ito ay pinagsama ang modern cuisine at traditional Cordillera cooking. So Ma'am Risa, para po sa kaalaman ng ating mga kapadayon, ano ho ba ang Etag? Ang itag ay sikat na karne ng baboy na dumaan sa isang preserbasyon dito sa Cordillera. Kailangan ito dahil wala naman silang refrigerator doon. So, ang ginagawa dito, pagkatapos nilang magkatay ng baboy, ay nilalagyan ng asin at ito ay kanilang ini-smoke or pinapausukan o kaya ay ibinibilad sa araw. Ma'am, usually, gaano kahaba tumatagal yung karne na dumadaan sa itag process? Normally siguro mga 3 to 6 months. Wow! Pwede yung ma-preserve kasi syempre nawala na yung mga bacteria niyan. It's either talagang tuyong-tuyo na siya or smoke na. Kaya itong itag ay napakatigas. Kaya kailangan yan sa pagpreprepara ay hinihiwa natin ng maliliit. Kinukuha lamang natin yan para malasahan natin yung flavor, yung smoky flavor na medyo maalat-alat at inihahalo natin sa ating mga lutuin katulad na nga nitong gagawin natin ngayon na carbonara. Wow! So ngayon mga kapadayon, chef, ano-ano ang ating mga ingredients? Siyempre, unang-una ang ating etag, parmesan cheese, cream, all-purpose cream, white onion, fresh milk, butter, pepper, at egg yolk, at syempre ang ating fettuccine pasta. So ito na po yung Etag. Yes. Walang Kung makikita nyo para siyang bacon. Yes, wow! Pero parang di ko nakitang nilagyan ng mantika ni Chef. Lalabas po yung sarili niyang fat. So yun po mag-a-add din sa flavor natin para sa ating carbonara. Siyempre, Ma'am Riza and chef, ang tanong natin mga kapadayon, bakit niyo po ba naisipang ihalo ito, ang etag, sa carbonara? Gusto natin kasing ipakita na pwede talaga nating pagsamahin yung ating mga local meat at saka yung ating local flavor dun sa mga international flavor. At ito ay para i-elevate na yung itag, hindi lang yung kinakain ng basta-basta ganyan nakasama ang kanin, kundi pwede rin naman itong parang pang-international. Ayun, parang hiniwalay na ni Chef yung kanyang Etag. etag, no? Pagkatapos Basta lumabas na po yung fat na galing sa etag, pwede po tayo mag-set aside ng siguro mga 1/3 part ng etag. Yan. Dito po sa Shambhala ay tinatampok ang pagsasama-sama ng iba't ibang regional cuisines, partikular na ang mga pagkain ng Calabarzon at Cordillera. Gaano po ba kaimportante ang inobasyon at pagiging malikhain sa pagpepreserba ng pagkain taal dito sa ating kultura? Napaka-importante na yung mga pagkain natin bilang bahagi ng ating kultura ay ating maipreserba at maalaala. Dahil ito ay nagsisilbing alaala ng nakalipas kung gaano kakulay at kaganda at kasarap ang ating mga lutuin noon. Dahil alam naman natin na tayo mga Pilipino ay importante ang pagkain dahil ito ay isa sa kailangan sa pagbabanding ng pamilya, sa mga celebration, at sa ating mga memories na tinatawag. So kanina Chef, anong nilagay mo? Mantikilya ba yon? Butter po. Butter, pagkatapos nilagay Saka mo yung po ating yung... white onion. So Chef, ano yung sunod nating nilagay? Cream. Cream. Ano po? All-purpose cream po All-purpose ba yan? cream po. And then, para
mas mag-less yung thickness po niya, dagdagan po natin ng fresh milk. Oh, pinaghalo ang fresh. So ilalagay na ba natin yung Lagyan na po pasta, natin chef? yung pasta. Ayun. Wow! Ayan na siya. Oh. Tatakam na ako, partner. O, sandali-sandali lang yan dahil luto na yung ating pasta para medyo al dente ang ating pasta. Once na nag-thick na po, pwede nating patayin. And then, ang last po natin na ilalagay ay yung ating egg yolk. Maluluto na lang po siya sa init ng pan. Ah. Kasi ang carbonara, ang talagang nilalagay natin, yung sariwang itlog. At syempre, yung ating pong pepper. There. Pepper. At konting cheese. Konting Queso! queso, cheese. Yun. So ma'am, imbitahan natin ang mga kapadayon na kapag bukas na kayo ay bumisita sila dito. At the same time, ano ho yung mensahe natin sa kanila para sa nalalapit na Kapaskuhan? Iniimbitahan namin ang lahat ng mga manunood, mga kapadayon at lahat ng tao na bumisita po kayo dito sa amin sa Shambhala Museum. Tingnan po ninyo ang aming mga gallery na merong mga sining at kung ano-anong koleksyon ng iba't ibang antiques at indigenous item na galing sa Cordillera. Kayo naman po ay hindi magugutom dito dahil meron po kaming drinks at meron po kaming maliit na refreshment na pwede nyong ihanda. Now, kung gusto nyo po ditong mag-lunch, pwede po tayong tumawag at umorder in advance para po kayo mapagsilbihan namin kahit na po kami ay nasa soft opening lamang. So, ulitin ko, soft opening pa lang po namin at i-announce po namin sa susunod na taon ang pagbubukas po ng aming restaurant in full. So, tawag-tawag lang po tayo. Makikita po nyo ang aming telephone number sa Facebook, Shambhala Silang, at doon po ay pwede kayong mag-message para po magpa-reserve. Yun, siguradong natutuwa kayo mga kapadayon dahil alam kong kanina nyo pa gustong malaman kung paano kayo makakapunta dito. 1, 2, 3 mga kapadayon, para sa inyo to. Wow! Lasang-lasa ko talaga yung etag. Sarap mga partners. Ang sarap. Mga kapadayon. Talaga nga namang Christmas saya na, mga kapadayon. At syempre, hindi pwedeng matapos ang ating segment dito sa ating padayon kung wala ang ating padayon challenge. Kaya Ma'am Riza at Chef at syempre mga partners, sana na ba kayo? Oh, yes! Sa pagbilang ko ng 3, narito ng ating padayon challenge. 1, 2, 3. Padayon! Maligayang Pasko! Ayan mga kapadayon, sana'y muli na naman kayong nabusog at nag-enjoy sa aming cooking session at kwentuhan kasama si Chef Robert Raimundo Cosme ng Shambhala Silang, kasama na rin si Ma'am Riza Muyot. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng katangi-tanging recipes na talaga namang babaunin namin bilang alaala ng aming culinary adventure dito sa Shambhala Silang. Mga kapadayon, huwag tayong matakot na sumubok ng mga pagkaing bago sa ating panlasa. Isa itong mainam na paraan upang mas lumawak ang ating pagpapahalaga sa ating kultura. Hanggang sa susunod na kwentuhan, tumutok lamang tayo dito sa Padayon! Mga balita patungkol sa kultura at mga sining na dapat nating abangan. Mahalagang mga kaganapan at programang dapat nating antabayanan. Ating alamin, ating panoorin, dito lamang sa Balitang Sining. Kasabay sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, ginanap noong October 23 hanggang October 25, 2020, ang 4th Eco-Cultural Youth Leadership Camp sa Mount Zion Campsite, Lake Cebu, South Cotabato. Ang programang ito ay hatid ng Lake Cebu Youth Network at naisakatuparan sa tulong ng National Commission for Culture and the Arts. Layunin ng Youth Leadership Camp na ito na mapalakas ang kakayahang mamuno ng mga kabataan at mapalawig ang kanilang kaalaman tungkol sa konserbasyon ng kapaligiran at kultura. Ang programang ito ay diniluhan ng 50 batang pinuno mula sa iba't ibang paaralan at organisasyong pangkabataan. Ilang ulit ko bang kailangang patirin ang mga sapot mong nakabalot sa akin? Hanggang saan kaya kaya kong tawirin kung wala ni sinag sa daang madilim? Marahil sapot mo, tanging kakapitan, saglit bang masilip ang kinabukasan?
baka ang agyo mo nang magsilbing duyan upang panaginip maging katuparan. Kahit ang sapot ay aking yakapin, baka makabitin sa paglalambitin. Nangangamba akong hindi makatawid kung paulit-ulit nahahagupitin. Hahayaan ko bang salot mo'y mapatid upang may sana kirot nitong dibdib? O hayaan bang puso ay mabulid? Baka ang sapot mo may buhay na hatid. Sapot ni Risa Matibag Muyot. Isang oras na naman ang nakalipas mga kapadayon. Sana'y kayo nabusog ng mga kwentong punong-puno ng inspirasyon, kasiyahan at bagong kaalaman. At syempre sa ating Christmas sarap na segment kanina mga partners, meron tayong inalam na bagong mga cuisine dito sa rehiyong ito. And speaking of mga regional cuisines, no, ang sabi nila, pag pupunta ka daw sa isang bayan, one way to find out more about their culture or to experience more about their culture is to try the local food, mga partners. So kayo mga partners, sa mga dinami-dami ng nabiyahe ninyong mga bayan dito sa Pilipinas, ano yung hindi-hindi ninyo makakalimutan? Ako partner, bago yung mga binahe ko, yung mga pagkain na yan, mga partners, talagang hindi ko makakalimutan nung bata ako. Nung dinadala ko ng nanay ko sa palengke. Pag namamalengke siya, para bang inaabangan ko palagi na isasama niya ako sa palengke. Dahil sa palengke, doon sa may Central Market, doon ko natikman yung parang pinakamasarap na pansit palabok nung bata ako. At binabalikan ko yun nung ako ay medyo nagkaedad na para ibalik yung alaala ko. Pero mga partners, mga kapadayon, napakarami ko nang napuntahan na lugar. Pero syempre, ang mga naging paborito ko, mga partners, ang Pansit Molo at saka ang Lapas Batchoy ng Iloilo na talagang pinupuntahan namin sa palengke para yung matikman talaga yung parang authentic yung sinaunang Lapas Batchoy. At siyempre, pag nagpunta ka ng Bicol, ang Bicol Express at ang kanilang laeng, mga partners talagang anghang talaga, di ba? Yun ang mga pupuntahan mo sa kanilang mga lugar. So, ilan lamang ito sa mga pagkain na talagang pilit kong pinupuntahan pag napupunta ako doon sa mga lugar na yun, mga partners. Ako naman mga partners, isi-share ko sa inyo, bukod sa mga luto ng mga Ilocano, di ba, na paborito natin yan for sure. Yes. Yes. Ay, nagustuhan ko ni surprisingly yung tamalos ng Catbalogan Samar. Hindi ko ina-expect kasi hindi talaga ako adventurous sa mga local food. Natatakot kasi akong masira ng tiyan pag ako'y nagbabiyahe. Pero dito kasi, nung minsan, inoferan ako ng pagkain gano'n. Sabi ko, ano to? Pero nahiya ako kasi nga, nandun lahat ng kamag-anak ko. So talagang napilitan ako, pero surprisingly, ang sarap-sarap niya mga kapadayon. Sana matry natin yun minsan. Isa siyang parang pork belly, thick layer of pork belly na may linings ng glutinous rice. Tapos may balot siyang peanut sauce. Tapos nakabalot siya sa dahon ng saging. Grabe. Version daw ito ng tamales na galing pa sa Acapulco trade mula sa mga Mexican. So, ito yung version ng Samar, Catbalogan Samar. Yung ang hometown ng nanay ko. Kaya, tuwang-tuwa ako na na-try ko siya at mas na-experience ko at na-appreciate ko yung offering at kultura ng Catbalogan Samar dahil sa tamalos nila. Siyempre, dahil from Quezon Province ako, medyo lalayo ako at pupunta ako ng Ilocos, ang inyong pinakbet. Ay, may syempre gustong-gusto ko yan. Yes. Dahil syempre gulay, nung bata pa ako, hindi ako mahilig sa gulay. Pero nung maging diabetic ako mga partners, kailangan kong kumain lagi ng gulay. At syempre, ika nga ng isang kasabihan, kapag kumain ka ng pinakbet, parang ando na lahat ng mga sahog at gulay ng buong bahay kubo. Kaya gustong-gusto ko naman talaga ang pinakbet. At maraming versions, kahit saan ka makapunta sa buong Pilipinas. At meron nga tayong kasabihan, nothing brings people together better than food. O kayo mga kapadayon, ano ba ang mga pagkain na talagang gusto nyong balikan kapag kayo ay nagbibiyahe at matikman? I-comment nyo na agad dyan sa comment section para tayo makapag-usap at nang tayo ay matuto at malaman kung saan pa tayo bumisita para makain ang mga masasarap na pagkain na ito. Wow, talaga namang Christmas saya na dito sa ating padayon.
Kaya naman para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA at ng CCP, kami ugaling samahan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!